kapuso, ngayong araw nga po ay pinagdiriwang natin ang ika-39th anniversary ng EDSA People Power Revolution na nangyari nga po noong February 25, 1986. Kaya nandito pa rin po tayo ngayon sa EDSA People Power Monument para saksihan yung mga programa, mga aktibidad na isasagawa maya-maya lamang po. No? Sa ngayon nakikita na natin na napakarami na pong mga tao rito. Yung iba ay inihahanda na yung gaganaping wreath-laying ceremony at flag raising mamayang alas 8 ng umaga. At of course, yung ilang mga programa pa na magsisimula ng alas 9 naman ng umaga. At bukod sa National Historical Commission of the Philippines, nandito na rin po yung mga pulis, mga kawani ng Philippine National Police para magbantay at yung mga paghahanda rin po na ginagawa dito sa mismong monument. No? Ipinapakita nito ang ilan sa mga makabuluhang nangyari noong 1986 EDSA People Power Revolution. Sa pamamagitan ng mga programa na ito ay aalalahanin o gugunitain ang nangyaring makasaysayang event na ito noong 1986. At gaya nga ng binanggit ko, simula mamayang 9 a.m. ay magkakaroon ng pagtitipon dito ang iba't ibang mga grupo para mag-rally at ipagdiwang ang anibersaryo ng People Power Revolution. Sa punto pong ito ay tawagin na po natin ang ating mga kapanayam na si Christopher Pasion. Siya po ang Senior History Researcher ng NHCP o National Historical Commission of the Philippines. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating mga manonood. Oo. Una po sa lahat, itatanong lang po namin, ano po ba yung mga aktibidad na isasagawa mamaya? Meron pa rin po ba ng mga parang reenactment na ginagawa gaya ng mga nakaraang mga taon? Sa ngayon po, no, mas simple pong ating paggunita po no, sa ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Meron po tayong mga katuwang po, no, ang Human Rights Violations Victims Memorial Commission na meron po silang mga programa po na nakahanda. Kasama po sila no, sa organisasyon po sa gobyerno na mag-aalay din po ng bulaklak po dito sa bantayog ng People Power. And syempre po sa NHCP po, katuwang po natin ng taong bayan po sa pag-alala po no, ng mga makasaysayang mga kaganapan po na bumuo po sa kwento ng ating bansa. Speaking of kwento, alam ko Gen Z ka at I'm sure wala ka pa nung mga panahong yon. Wala pa po. Nasaan ka ba? Nasa sinapupunan? Opo. No. Actually, millennial po ako. No? Pero... millennial. Alright. Oo. Pero meron ka bang kwentong EDSA People Power? Considering na, syempre, nandiyan ka sa National Historical Commission of the Philippines at marami kayong mga pagsasaliksik na ginawa. Oho. Siguro po nung ako po, yung sarili ko pong pag-aaral na bago pa po ako napunta po sa Pambansang Komisyon Pangkasaysayan, may mga nakapanayan po din ako ng mga nabuhay po nung panahon po ng EDSA. At isa po sa mga kinakwento po, na-interview ko po dati yung dati pong si late Pastor Bel Magalit. No? Siya po yung head po ng evangelical contingent, yung mga born-again contingent na sumama po ng EDSA. At sabi po niya, kwento po niya sa akin nung nabubuhay pa siya, na may isang yugto po sa EDSA, February 24 po, 1986, na kung saan talagang akala po nila, no, parating na daw po yung mga choppers, inaasahan po nila na sila ay bobombahin ng rocket launcher. At handang-handa na po sila noon. Noong time na po na yun, dahil pa umaga pa lang po at wala pang masyadong tao, sinabi po niya na talagang handa na daw sila. Ang hawak lang nila ay mga Biblia. Handa silang mamatay? Mamatay. Kasi yun po ang hawak lang nila, Biblia, Rosaryo, yung syempre po, lagas, yung panahon po yun, mag-uumaga pa lang, yung mga tao nagsiuwian na yung iba. So handa na po sila until nung nakita po nila na naglabas po ng puting flag, no, yung mga chopper po na ito. At sumama po yung 15 strike wing po ng Philippine Air Force po sa EDSA. So isang malaking eruption of jubilation po yung nangyari. At dinedescribe nga po ng mga na-interview po namin na sumama ng EDSA na ang EDSA People Power Revolution daw po ay isang malaking street party. Bawat oras po may mga programa, may mga evangelicals po, mga born again, may mga Catholic na nagro-ronda po, na nag-vigil po.
may mga Muslim na sumama po. So, sa iba't ibang bahagi din po ng Pilipinas, sa Davao, sa Cebu, sa Iloilo po ay nagsilabasan din po ang ating mga kababayan upang ipakita po ang kanilang suporta po para makamtan po natin ang kalayaan at demokrasya. Oh, tsaka talagang source of pride talaga, no? Kaya Yes. napakahalaga na hanggang ngayon, inaalala pa rin yung ganitong katindi at makasaysayang event sa ating history, no? Bilang isang nation. Maraming salamat sa salamat po. inyo pong ikinwento sa amin, Sir Christopher. At syempre, sasaksihan natin mamaya yung mga programa nyo rito. Salamat po. Samantala mga kapuso, ngayon nga po kahit na inaalala natin ang as a People Power Revolution ay hindi po holiday ngayon kundi special working day sa araw na ito. Kaya marami pa rin po sa ating mga kababayan ang may pasok maliban na lang sa mga eskwelahan o universidad na nagdeklara ng suspensyon ng klase sa araw na ito. So mamaya magbabalik pa rin po tayo at makakapanayan po natin si Father Jerome Ceciliano, ang rector po ng Archdiocesan Shrine of Mary Queen of Peace, para bigyan pa tayo ng mga karagdagang detalye kaugnay nga po sa magiging programa ngayong EDSA People Power Revolution Anniversary. Balik po muna sa studio. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.